Alright, good morning. Just wanted to share simple ano lang rito. Simple na listahan nung ating last na chicharon, the first batch. Okay. So, ganito rin kayo mag-uumpisa kapag gumawa ng chicharon. So, the date is 4/20 to 4/21 kasi in 3 days time naubos na agad yung 103 pieces. So, hindi lahat 103 kasi meron tayong napag-giveaway doon. Ang benta ko rito is ito, yung nasa screen ninyo. 99 pesos for wholesale and 130 pesos for retail. So, marami pa rin nag-retail. Pero, in-expect ko na almost 10,000 lang yung magiging benta. But, umabot siya ng almost 11,000. This one. 11,023. So, meron ako utang kay Mrs. na 7,000. So, may natira na lang siya na eto. Ay, saan ba? Basta ganun, may natira akong 4,000. So, yun na yung kinita. 4,000 pesos yung kinita. And then, hindi ko muna binalik yung pera kay Mrs. Ito yung natira. So, parang 623 pesos na lang yung natira because kailangan natin paikutin yung yan, kumuha ulit ako ng panibago. But this time, hindi na 2 boxes yung kinuha ko. Kumuha na ako ng 4 boxes. 1, 2, 3, 4. Same brand na kinuha natin. Magdaming bakit 4 boxes? Yes, kasi ito na yung time kapag mga second. Wag mo na kayong just a tip. Wag mo na kayong may excite. Uy, naubos yung first batch ko. Kailangan malaman nyo muna na meron ba tayong mga repeat orders kasi yun yung pinaka-importante. Magkaroon tayo ng repeat orders. Yung utang ko kay Mrs. will stay at 7,000 pesos. Tapos yung kikitain dito, doon na ako magkakaroon ng sarili kong puhunan. Let's say for example, since kumita tayo sa 2 box ng 11,000, so expect natin na magiging 22,000 yung pera. May ibabalik na natin pag naubos natin yun may babalik natin kay Mrs. yung 7,000. Tapos maliwanag na meron na tayong sariling puhunan sa chicharon. Makakapagpaikot na tayo ng maigi. Ano ba ang importance ng sinasabi ko na to, mga ma'am sir, no? Ang importance nito is for you to know na ang pag-utang kapag nilagay mo sa negosyo, that is a good debt. Ibig sabihin magandang utang yan. Kapag ang utang nilagay mo sa kapritsyo o sa mga luho mo, that is a bad debt. Kaya ano ka lang nun, ilulubog ka lang nun kung nasaan ka ngayon. So make sure, let's say for example, you have a credit card. Credit card ang paggamit natin dyan. As long as nag-generate ka ng income, that's good. That's fine. Ayun, nagpintura rin kami kahapon dito. Ayan, ganda na. Ganda na ng kitchen natin. So, para mas maganda yung paggawa natin. Ganda na. So, dito, masyado mainit ngayon. So, nilabas ko yung kalan dito. Dito ko isasalang yung mga chicharon. Para nasa labas lang. Sobrang init. Okay. So, double check natin. Kagabi ito dumating. Lambot-lambot na. Pero yung gitna niyan, for sure. Ano pa yan? May mga yellow-yellow pa yan. So, bukas pa natin magawa yan. Yan. Just wanted to share this. A simple one-liner na recipe. Kaya natin kumita dyan. So, for now, ang reservation namin, it's a good thing. Ang reservation namin ngayon is almost nasa 100 packs na agad. So, yung 2 boxes natin na kinuha ko is already considered sold na. Sold na. Dahil ng mga resellers. Kasi ang ganda ng kita nila. Isipin mo makabenta ka lang ng makabenta ka lang ng 20 pieces. Makabenta ka lang ng 20 pieces na na chicharon, you already have 600 pesos. Bakit hindi, di ba? Kung gagawin mo yun, let's say for example sa office ninyo, magbenta ka 600 per batch mo, 15, 30, let's say for example, lumakas ka na
naging 50 pieces ng pa-order mo every ano. So magkano na yun? You almost have 3,000 pesos in a month. Diba? 15, 30. Let's say for example, ipautang mo, wala namang problema. Basta meron kang puhunan, ipautang mo, magdasal ka. Okay na okay. So, dyan nagsisimula lahat mga ma'am sir yung ano. A good supplier, a good product, and also a good marketing. Yun lang yun. Kailangan yun. Hindi pwede yung katulad, hindi pwede yung kinita niya para sa kinikita mo. That only depends on how you do the market of your product. So, for me, since last week, nagma-market na ako para at least by the time na meron na okay na yung batch, yung second batch ko, di working na siya. Kumbaga, marami nang naka-stay tuned. Ganun lang yun. Tapos, since meron akong tindahan na yung mga walk-in customers naman doon na kumukuha ng mga chicharon. Alright? Importante, meron tayong mga repeat customers. Ayun yung ano natin. Yun yung barometer natin na ibig sabihin we are selling a good quality na product kapag merong bumalik. Kapag walang bumalik, there is something wrong. Ibig sabihin, you have to go to square one, pag-aralan mo ulit kung ano nangyari. Okay? Since sa atin, 70%, 80% is repeat customers, which is a good thing. That's what we call retention. Ibig sabihin, yung mga customers, nare-retain sila at bumabalik. So, pagdating ng oras, magiging reseller na rin natin yung mga customers na bumibili ng retail para at least magkaroon din sila ng additional income. Okay? So, ito yung tira natin. Stay dyan. Ano ba tawag dito? I-update ko kayo for the second batch and also kung magkano rin nakikitain. Okay? Bye-bye.